Okay, good morning. Hulaan nyo, anong saging yan? Okay, ito ay latundan. Masiyang dito sa akin ang latundan. No? May hiningi ah. May binigay sa akin si Nanti ng 4 na puno ng latundan last year. Ito namunga na. Oh. Ganda. Bali, 4 na puno itong hiningi ko. Naka-harvest na ako dito. Ito mga kaya na lang itong mga suhi. Oh. Kaya yung isang puno, marami na siyang suhi. Ang tinira ko lang 3. Yun. 3. Yun. Pero linipat ko na doon yung mga suhi niya. Doon. Paramihin natin itong latundan kasi mukhang mas maganda. Madali siyang bumunga. Madaling tumigas. So hindi siya nakakainip. Parang hindi siya masilan alagaan kagaya ng lakatan. Yan o, tiyan mo, matataba siya o. Samantalang yung lakatan dito, mas nauna pa yan na tinanim ko. Yun yung lakatan o. Maliliit. Maliliit ang bulas. Pero itong latundan, di ko naman to, minsan ko lang ito inabunuhan no, nagabuno ako sa palay. Pero ito ang ganda oh, nakaka-encourage na magtanim. Kaya tuloy ko ulit ang saging dito. Pinaparami ko pa rin yung doon, marami na akong tanim na lakatan doon. Dumada yung hindi maabot ng punla ng lakatan, punuin ko ng saba kasi plano ko sana taniman ko ulit ng mais pero parang hindi na lang kasi may mga pagitan na siya ng prutas at saka mga niyog doon, baka kakaunti na rin ang kikitain kasi yung balay kaunti na lang ang kinikita. Ito na lang, saging na lang ulit. Okay, tersira ulit tayo. Balik sa saging, tuloy ang ligaya sa saging kasi ang saging pag nagganyan na mag-harvest ka na lang, tanggal na lang sa baba ng mga suhi na hindi pwedeng palakihin. At yung dito na akala ko noon wala na, nung umulan naka-recover naman sila, kaya namunga naman. Yung mga hindi nabuo, kulang lang pala yun sa tubig, kaya sabi ko ngayon na summer magpapatubig ako. So tuloy ang saging. So linalagyan ko ngayon ng mga organic fertilizer. Yun, marami ako hinakot na organic fertilizer yun. Tayo ng manok. Tambakan ko ito ng organic fertilizer kasi naobserbahan ko pag ang saba matabaan lupa, sige lang ang laki niya kahit ilang generation. Kasi meron ako malapit sa bahay, dating linagyan ng piggery, malalaki pa rin ngayon ang bunga niya kahit mga suhi niya na lang yung pangilang generation na yun. Siguro buhat ng dumating kami dyan 10 years na yun, sige pa ang bunga, ang gaganda. Kaya sabi ko pag ang lupa mataba, yung saging hindi siya sakitin at tuloy-tuloy ang bunga, basta ang i-maintain mo lang yung distancing niya. Pag marami na, tanggalin mo yung dapat tanggalin, itira mo ang dapat itira. So ngayon ini-eksperimentuhan ko sa bawat puno dapat 3 lang itira mo para yung runners niya
Kaya yung mga saba na yun, ang dami-dami. Tatanggalin ko yung mga iba dyan. Dito, ang dami-dami sagi. Dapat mag-maintain lang na 3. Pag merong suhi, tanggalin. Kung walang mapagtaniman, patayin na lang. Walang bibili. So, yun ang solution ngayon. Maintain ang distancing, maintain ang patubig, at i-maintain din yung abono. Ang abono ko dito, organic na. Sige, tuloy. Tingnan natin after 5 years kung anong mangyari dito sa aking tinataniman. Kasi nababagot na rin ako magtanim ng mais. Pag saging, malamig, hindi ka mapapagod kahit alas 12 ka magtrabaho. Pagpagod ka na, gusto ka mag-exercise, punta ka, hindi mainit, mapresko. Samantalang kung magtanim ka ng mais, palay, dapat alas 9, wala ka na sa palayan. Pag saging, enjoy kahit tanghali na. Ito yung modelo ko. Yung mga saba naman dyan, ayos naman. Mayroon naman akong buyer sa palengke. Kinukulang ako ng supply. Yan mga kaparmers, good morning. Paki-likes naman dyan, paki-subscribe. Good morning. Farmer ang tatay ko.